Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa mga oras na ito. Patuloy natin pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon patungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesus. No? Praise the Lord. Balikan natin ang huling talata natin, mga kapatid, nung nakaraan na sinabi ko na dugtungan natin ang ating pinag-aralan na salita ng Diyos. At ngayon, dugtungan natin, no? Praise the Lord. Balikan natin ang unang Timoteo sa 1:15. Yan ang huli nating binasa na talata nung nakaraan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Sabi dito, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. No, ito ang sabi ni Apostol Pablo, no? Na sabi niya, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan. Pag sabi na naparito sa sanglibutan, hindi taga sanlibutan, no? Taga saan man ang ating Panginoon? Basahin naman natin sa Juan, sa 8, sa 6:38 sa Juan, no? Ito ang ating mabasa na mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. No, sa Juan, sa 6:38, itong ating mabasa. Sabi dito, siya ay bumaba sa langit, no? Sa makatuwid, ang ating Panginoon, bago siya pumarito sa libutan, siya ay tagalangit, bumaba lang mula sa langit. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban sa nagsugo sa akin. Taga saan ang ating Panginoon? Taga langit, no? Bumaba mula sa langit, bumaba dito sa sanlibutan upang gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya, no? At ang Kanyang misyon, iligtas ang mga makasalanan. Nasabi ni Pablo, ako ang pangulo sa mga ito. Yan, praise the Lord. Glory be to God. Ngayon, pumarito sa sanlibutan, no? Bumaba mula sa langit, mga kapatid. Yan. Ngayon, ipinaalam na ng anghel sa kay Maria na siya ay maglihi, no? Siya ay maglihi sapagkat paparito na ang ating Panginoon, no? Bababa na siya mula sa langit upang isilang siya ng isang babae sa laman. Isilang siya ni Maria. Yan. At tingnan natin dito sa Lucas, no, at pagbabasahin, mga kapatid, sa Lucas 1:26 hanggang sa 32, no? Basahin natin lahat ito para maunawaan natin ang istorya. Purihin natin, Panginoon, o kasaysayan sa pag-anak ng ating Panginoon, no? Gianak siya ni Maria. Praise the Lord. Glory be to God. Sabi dito sa Lucas 1:26 hanggang sa 32, nang ika-6 na buwan, nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Yan. Isinugo ang Anghel Gabriel ng Diyos, no, doon sa bayan, doon sa Galilea, mga kapatid, no, isang bayan sa Galilea, ngalay Nazaret. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Diretso natin sa 27. Sa isang dalaga, mag-aasawa sa isang lalaki na ang kaniya'y ngalay Jose, na ang kani David, at Maria ang ngalan ng dalaga. Yan, no? Praise the Lord. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magala ka.
ikaw na totoong pinakamamahal ng Panginoon ay sumasa iyo. Sabi ng anghel, ang pagbati ng anghel sa kay Maria. Sa 29, datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kaniyang sarili kung anong bati kaya ito. Sa 30, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Yan. Ano sabi ni anghel kay Maria? Huwag kang matakot, Maria. Nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. Praise the Lord. Glory be to God. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Sa 31, at narito maglili ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya si Jesus o si Kristo Jesus, wala pa ipanganak ni Maria, no? Anak na siya ng Diyos. Isinugo dito sa sanlibutan, no? At ipanganak ng isang dalaga. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Nasabi pa sa 32, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Yan, anak ng kataas-taasan. Bago siya ay anak ni Maria, siya ay anak na ng kataas-taasan. Anak na siya ng Diyos. No? Siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ngayon, kailangan siya ay isilang ng isang babae kay siya ang magatubos o magligtas, no, sa mga tao, ang ating Panginoong Hesus. Anong sabi, mga kapatid? Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David ng kanyang ama. Sa pagkatao na, no? Sa pagkatao niya na, sabi, ibibigay sa kanyang luklukan ni David na kanyang ama. Sa kanyang pagkatao. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, no? Dito natin nalalaman na bago siya ipanganak ni Maria, siya ay anak ng Diyos, isinugo siya ng Diyos. Kasi kung wala pa siya, hindi pwede susuguin ang wala, mga kapatid. So, purihin natin ang Panginoon. Balikan muna natin ang Galatia 4:4, no? Sabi dito sa Galatia 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay isinugo ng Diyos ang kaniyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan. Bago pa siya ipanganak ni Maria, siya ay anak na ng Diyos. Sinugo siya ng Diyos. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon siya ay nagpakatao, ginawa siya ng mababa kunti sa mga anghel. No? Siya nagpakatao, ginawa siya na mababa kunti sa mga anghel. Purihin natin ang Panginoon. Yun nga siya nagpakatao na nagpakumbaba siya. Sapagkat ginawa siyang mababa kunti sa mga anghel. Purihin natin ang Panginoon. Glory be to God, no, mga kapatid. Yan. Pero dito tayo pa rin sa kapanganakan sa laman ng ating Panginoon. Praise the Lord. Balikan na mamaya. Ang sabi pa dito, mga kapatid, sa Lucas 2:7 hanggang 11, ito na, ipanganak na siya ni Maria. Ipanganak na siya ni Maria sa laman. Purihin natin ang Panginoon. Sa Lucas, no? Purihin natin ang Panginoong Diyos. Lucas sa 2:7, sabi dito hanggang sa 11, no? Hanggang sa 11. Praise God, glory be to God. Ito ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, no? Sa 7 muna, Lucas 2:7 hanggang sa 11, sabi dito. At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang lalaki, ano raw? At kaniyang ipinanganak
ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang sapsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Yan. Sa 8, at may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. No? Sa 9. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y tutuong nangatakot. Yan. Sa 10, at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mangatakot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang nasa buong bayan. Yan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Yan, no? Natupad na ang hula para sa ating Panginoon. Nga siya ipanganak ng isang babae. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Gani siya ay ipinanganak ng isang babae na tao na ang ating Panginoon. Praise the Lord. Karon ngayon, siyang siya ipinanganak na, ay siya ay tao na, nagpakatao na, ginawa siya ng Diyos na mababa kunti sa mga anghel. No? Tingnan natin sa Hebreo, no? Na sa kanyang pagkatao, ginawa siya na mababa kunti sa mga anghel. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. No? Hebreo sa 2:7 hanggang 9. Itong atin mabasa, mga kapatid. Sabi dito, siya'y ginawa mo bababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong kamay. 8, inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Glory be to God. No? Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. 9, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Yan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Pagparito niya dito sa libutan, pinanganak siya ng isang babae, no? Pinanganak siya ni Maria, ginawa sa kunti, mababa kunti sa mga anghel. Siyang nasumpungan siya, no? Na isang tao, nagpakumbaba siya. Purihin natin ang Panginoon. Tingnan natin sa Pilipos, mga kapatid, sa 2:6 hanggang 8. Glory be to God. No, binasa tayo sa nakaraan. Balikan natin. Ang sabi dito, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito,
at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Yan. Sa nasumpungan siya sa anyong tao, nagpakababa siya. Nasitulad siya sa mga tao. Glory be to God. Ngayon, kay nasitulad siya sa mga tao, ang sabi dito, mga kapatid, tao talaga. Oo. Nagpakatao, tao talaga, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Nagpakumbaba siya sapagkat ginawa siya ng mababa kunti sa mga anghel ng Ama. Purihin natin ang Panginoon. Nagpakumbaba siya. No? Praise God. Na sabi dito sa binasa natin, na siya bagamat na saan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yan. Kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Pag sabi nakitulad sa mga tao, hindi talaga tao. Hindi pa sa tao, espiritu siya. Oo. Kang suguin siya ng Ama, espiritu siya. Diyos siya sa pagiging anak ng Diyos. Espiritu siya, mga kapatid. Sang suguin siya magpakatao, hinubad niya lahat. No? At nag-anyong alipin, at nagpakumbaba siya, at nanging masunurin. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan. At sa kanyang pagkatao, no, siya ay, mga kapatid, kung basahin natin sa unang Timoteo 2:5, tagapamagitan siya. No? Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. No? Yan. Ang magpamagitan sa Diyos at sa tao, tao. Tao rin. Kasi pamagitan sa mga tao eh. Hindi pwede pamagitan ang Diyos sa tao, kundi ang magpamagitan sa Diyos at sa tao, tao rin. Ganyan ang pagkatao siya, mga kapatid. Tingnan natin sa unang Timoteo 2, no? 2:5. Itong ating mabasa sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yan, no? Taong si Kristo Jesus. Nagpakatao na siya eh. Natao na siya, mga kapatid. Pero hindi pa siya nagpakatao, siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Praise God, no? Yan. Ngayon, sabi dito, mga kapatid, no? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Hindi pwede magpamagitan ang Diyos sa Diyos o sa tao. Diyos ang magpamagitan, hindi pwede. Kailangan magpakatao ang ating Panginoong Hesus para siya ang magpamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Praise the Lord. Saan siya napakatao? Tao talaga siya. Ginagutom siya, ginauhaw siya, may kamatayan siya. Yung katawan may kamatayan. Tao yun. Itong namatay sa cross, tao yun. May kamatayan yun. Yung espiritu, yung Kristo, hindi yung mamatay ang espiritu. Kristo, no? Purihin natin ang Panginoon. Kasi yung Kristo espiritu yun, anak ng Diyos. Kasi di pwede mag-anak ang Diyos ng tao. Ang ianak ng Diyos Diyos din. Ang ianak ng tao, tao din. Mga kapatid, no? Sa ianak siya ng Diyos, siya ay Diyos. Sa ianak siya ng tao, siya ay tao. At di pwede nga ang tao manganak sa Diyos. Di pwede. Tao ka, manganak ka sa Diyos, hindi pwede.
mga kapatid. Yan. Gani siyang siya napakatao, gianak siya ng tao. Gani yung gianak ni Maria, mga kapatid, gianak niya sa laman, tao yun. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan. Tao yun, no? Ang gianak ni Maria. Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Nagpakatao siya, tao. Pero sa hindi pa siya nagpakatao, Diyos siya sa pagiging anak. Tingnan pa natin mga kapatid sa Juan, no? Sa Juan. Purihin natin. Sa sulat ni Apostol Juan sa 8:39 hanggang 32 o hanggang 42. Juan 8:39 hanggang sa 42. Itong atin mabasa sa banal na kasulatan. Sa 39, sila'y nagsisagot sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung gayoy mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. 40. Datapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao. Hindi niya pwede sabihin na ako'y Diyos. Oo, ako'y tao. Bakit? Nagpakatao siya. Purihin natin ang Panginoon. Hindi nga maniwala sa kanya ang mga Hudyo na wala pa si Abraham, nandyan na siya. Hindi naniniwala. Glory be to God. Yan. Sa 41, ginawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inanak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ang inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Yan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Praise God. Gani wala question. Yung sabi tao siya, nagpakatao Tao siya, nagpakatao. Pero hindi pa siya nagpakatao, siya ay Diyos sa pagiging anak. Purihin natin ang Panginoon. Gani sa mga nagakilala kay Kristo ay tao lang, pakinggan ninyo ito mga kapatid, maliwanagan kayo sa mga katotohanan na tinuturok sa banal na kasulatan. Praise God. Yan. No? Nang hindi pa siya nagpakatao, siya ay Diyos. Purihin natin. Sa Hebreo, balikan natin yung Hebreo, mga kapatid. Sa 1:5 hanggang 6. Ito ang atin mabasa sa banal na kasulatan. No? 1:5 hanggang 6. Sabi dito, sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya ay magiging aking anak. At muli, nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinabi at sasambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sa 8, ngunit tungkol sa anak, ay sinabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Diyos ang nagapatotoo na ang kanyang anak na si Jesus Christ, Diyos din, katulad niya. Purihin natin ang Panginoon. Kasi ang anak sa Espiritu, Espiritu.
ang gianak sa tao. Tingnan natin dito, no? Sa Juan. Sa Juan 3. Ang ating basahon, no? Basahin natin sa sulat ni Apostol Juan. Glory to God. Ito ang atin mabasa, mga kapatid, ang gianak sa Espiritu, ang gianak sa laman-laman. Purihin natin ang Panginoon. Itong sabi sa 6, no? 3:6 sa Juan. Ang ipinanganak sa laman ay laman. No? Ay laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ay ang Diyos Espiritu. No? Ang Diyos Espiritu. O, ang gianak niya na si Kristo, Espiritu din. Kaya ang gianak sa Espiritu, Espiritu, ang gianak sa laman-laman. Purihin natin ang Panginoon. Ganit siyang siya, ianak ni Maria, nagpakatao siya, tao siya. Kasi hindi siya nagpakatao, Diyos siya. Ang nagpatutuo nga Diyos siya, ang kanyang Ama. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. No? Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa mga salita na ating pinag-aralan, no, at dugtungan pa natin ito para mas lalo tayong maliwanagan sa makatotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord, glory to God, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen.